So what's up mga tol? It's me again, your Kuya Nasa, at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. So sa mga taong nakamiss sa akin, miss ko rin kayo. At sa mga taong hindi naman, mamimiss nyo rin ako. No? So ngayon nakabalik na ako at thanks God, medyo nakaka-recover na tayo ng konti. At ngayon gagawa na tayo ng video para sa inyo. Dahil alam ko naman, marami nag-aantay ng update natin. So habang ako ay nagpapahinga at nagpapalakas, maraming nakarating sa aking mga iyakan o mga daing na, Kuya Nasa, bakit ganito? Bakit ganun? Parang hindi naman yata tama to. Parang mas maganda pa yata na isara ko na lang yung shop ko. So ngayon, ito yung bibigyan natin ng linaw. Unang araw nang nakarecover ako dahil ayokong mangyari sa'yo na piliin mo rin yung option ng pagsasara ng shop mo. Dahil yun yung option na wala kang panalo. Kaya makinig ka ng mabuti para hindi mo ito gawin sa shop mo mismo. Kaya ikaw, kung handa ka ng matuto, intro, pasok! Ngayong gabi, pag-usapan natin yung tatlong pinaka-major na dahilan kung bakit ang daming tao, yun yung nagiging desisyon nila. Kesa sa pagpatuloy nila yung mga shop nila, bakit pinipili nilang isara na lang yung shop nila, no? So, unang-unang dahilan na dyan, syempre, yung kapos sa budget. Pero tong kapos sa budget na to, idamay na rin natin yung mga taong hindi pa nakakapag-umpisa kay sitaw. Kasi syempre, gusto nilang mag-umpisa, kaya lang kinakabahan sila, baka hindi kasya yung pera nila. Kaya ang laging tanong nila, Kuya, magkano ba yung starting na capital dyan, no? So ito para sa inyo na rin to, okay? Para naman sa ganun, nagkakaroon na kayo ng idea. So unang-una, kung budget po yung problema ninyo at kung budget din po yung dahilan kung bakit gusto nyo pong isara yung shop ninyo, ito po ang itatanim ko sa mga isipan ninyo, okay? Kung hindi ninyo ma-meet yung 55% processing rate na sinasabi ni Sitaw, wag po kayong mag-alala dahil yung perang ipapasok ninyo sa system is kikita pa rin ng 6%. Kasi karamihan po ng mga nagiging seller kay Sitaw, syempre hindi naman po lahat naiintindihan nila yung sistema. Kaya nga po tayo nandito para po ipaintindi sa inyo, no? Kahit sabihin yung hindi po ganun kalaki yung kapital ninyo kay Sitaw, makakapag-umpisa kayo. Ngayon, kung hindi nyo po kayang ma-meet yung 55% processing rate na yun, huwag kayong mag-alala. Hindi naman nila isasara basta-basta yung shop ninyo eh. Sinabi na nga nila yan sa updates. Every time na bubuksan ninyo yung application ninyo, makikita nyo yun doon, nakasulat. So kikita pa rin kayo ng 6%. Kahit sabihin yung hindi nyo ma-meet yung 55% processing rate na yun, kikita kayo ng 6%. So bakit nyo iisipin? Bakit nyo pipiliin na isara yung shop nyo? Anong klaseng mindset yun? Ba't pipiliin nyo nung mas matalo kayo, mawalan kayo, kaysa magkaroon kayo ng 6%? Kaya nanggigigil ako eh. Gigigil nyo ako, kaya kahit minamalat ako, gumawa ako ng video para lang gisingin ko kayo. Anong klaseng mga choices yan, mga tol? Yung mga ganyang utak, hindi pang business minded yan. Dapat nga thankful pa rin kayo kahit sabihin nyo ang lit ng pera yung puhunan ninyo, kumikita pa rin kayo ng 6%, nasa bahay lang kayo. Ayaw nyo pa? Ang dali na nga ng negosyo natin ngayon eh. Padali na ng padali. Ang problema lang, nagiging demanding lang tayo ng gusto habang dumadali yung buhay natin, siya naman reklamo tayo ng reklamo. Imbis na magpasalamat tayo, dati nga wala kang gantong option eh. Kailangan mo pang lumaban ng Caracross, kailangan mo pa may pagtungit bago ako kumita ng konting pera, napakalaki pa ng risk mo. Samantalang dito, magbubukas ka lang ng cellphone mo, internet, pagmamonitor ka lang ng mga produkto mo, kikita ka ng 6%, ayaw mo pa? Ano ka ng betting mga tol? Saan na tayo pupunta niyan? Huwag kayong magalit sa akin, nire-real talk ko lang kayo para magising kayo. Pipiliin yung isara yung shop nyo, kumikita kayo ng 6% dyan. Minsan kasi yung pride na lang natin yung umiiral eh. Porkit hindi ninyo na-meet yung 55% processing rate, ang pakiramdam ninyo, talunan ako, hindi ako nakapasa. Buti pa yung iba, nagawa nilang i-meet yung 55% processing rate. Ako hindi. Ginawa ko naman yung best ko. Wag ganun mga tol. Sinasabi ko nga sa inyo lagi, di ba, sa mga video natin, wag ninyong pipiliting akatin yung tuktok ng puno ng buko kung hindi nyo naman kaya. First time nyo palang aakit ng puno ng buko, gusto nyo umakit na kagad kayo ng pagkataas-taas. Pagka-veterano muna kayo sa pag-akyat. Para pag-akyat ninyo doon, pagkakayang-kaya nyo na, saglit lang yun, min. Diba? Makontento lang muna kayo sa kung anong meron. Kung ano lang yung kaya natin. Tapos pagka nakita nyo, nagiging successful yung iba, kayo kumikita kayo ng 6%, hindi kayo masaya. Tapos ang choices ninyo, isasara nyo yung shop. Sino ngayon mas lalong kawawa? Imbis may 6% ka, di nawala pa lalo. Yung 1,000 mo, ilagay mo sa pitaka mo, 1 linggo lang yan, mawawala yan. Punta, wala na, di mo alam. Minsan, pili tayo ng maayos na choices, no? Maging masaya tayo sa kung ano lang yung kaya natin. Kahit sabihin yung maliit yung tubo nyo, ang usapan dito, yung punto dito, kumita kayo. Huwag nyo ikukumpara yung kaya nyo sa kaya ng iba. Paano nyo makakaya yung kinakaya ng iba kung yung dinaanan nilang nasa baba, hindi kayo masaya? Maging masaya muna kayo sa baba bago kayo makarating sa taas. Yan yung ilagay nyo sa isip nyo, tol. Huwag
kayong maging ma-pride, nasa baba pa lang kayo eh. Maging masaya kayo, i-enjoy ninyo yung bawat moment na kumikita kayo kahit barya-barya lang. Dahil diyan kayo magsisimula eh. Habang kumikita kayo ng barya-barya dyan, inaaral ninyo ng gusto yung platform para habang tumatagal, nagiging familiar kayo dun sa platform na isasalin nyo sa ibang tao na interesado din na hindi pa pumapasok. Baka kapag dumating yung point na kabisado mo na yung platform ni Sitaw, mas kabisado mo pa kaysa sa akin, kahit yung kapitbahay mo na walang pakialam sa buhay niya ngayon, maipasok mo, kumita ka pa. Natutulog ka lang pero kumikita ka na. Pag yung point na yun, naranasan mo na. Baka sabihin mo, kahit sabihin mo 3% na lang kay Sitaw, hindi ka nalalabas. Men, real tukan lang to. Bigyan ninyo ng dahilan yung mga sarili ninyo para mag-grow. Sinubukan nyo na eh. Nasa loob na kayo ng platform eh. Tapos lalabas pa kayo dahil lang sa hindi ninyo na-meet yung 55% processing rate. O dahil lang nagkaroon kayo ng mga deduction doon sa mga wallet balance ninyo. Meron pa nga dyan, mga sinasabi nila, Kuya Nasa, bakit ganun? Na-meet ko naman yung ganito, na-meet ko naman yung ganyan, tapos may deduction ako. Screenshot nyo. Lapit ninyo doon sa account specialist ninyo. Sila lang naman makakatulong sa inyo yan eh. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Pag gumawa kayo ng account kay Sitaw, yung taong ginamitan ninyo ng referral code nyo, kailangan active yan. Kailangan may alam yan. Tanong nyo sa kanya kung meron ba tayong account specialist na active din. Yun yung mga dapat ninyong alamin dahil sila yung mga taong tutulong sa inyo. Dahil kung yung dalawang yan walang pakialam sa inyo, mahihirapan talaga kayo. Real talk yan. Kaya nga ako laging gabi-gabi dito kahit sabihin nyo masama yung pakiramdam ko. For example, ngayong araw na to, pinipilit kong magsalita para lang maging maingat kayo at huwag kayong magsara ng shop nyo. Pinigigil nyo ako eh. So ngayon mga tol, ayun ang gusto ko lang sabihin sa inyo. Sa mga kapos ng budget, sa mga taong nandito na sa loob ng system ni Sitaw, pati yung sa mga taong gustong pumasok kay Sitaw, pero yung dahilan ninyo, kapos sa budget, tol. Real talk, wag kang tanga. 6% na ayaw mo pa. Gusto mo yung wala. Sana magising ka. So pangalawang dahilan kung bakit maraming nagkukwit kay Sitaw. Yung mga taong mainipin. Ito yung mga taong isip gamer pa. Mga isip bata pa kumbaga. Hindi pa sila mga nag-grow, hindi pa sila may business-minded. So gusto nila pag pumasok sila kinabukasan pera na. Kaya pag inabot na sila ng mga 15 days, 17 days, 20 days, wala pang bumabalik sa wallet balance sila, magre-reklamo na yan. Maghahanap na yan ng tatanungin, maghahanap na yan ng sisisihin. Yan yung mga tao na, Kuya, ba't ganun? Kuya, Nasa, ba't ganito? Wala pang bumabalik sa wallet ko. Maghahanap na yan ng sisisihin, mga tol. Ang payo ko sa inyo, sa mga taong sa mga taong mainipin, kung may mga kakilala po kayo na mga naka-experience o nakaranas na maging seller dyan sa mga pinakamalalaking mga online platform, online selling dyan sa Pilipinas, na si letter L at si letter S, at sama na rin natin yung mga taong nag-affiliate kay TikTok. So sila po yung mga taong mga makakasagot sa mga tanong ninyo. Kung gaano po katagal yung proseso at sistema ng transaksyon ng pera sa mga platform na yan, no? Hindi na po ako yung magsasalita sa inyo kasi hindi ko po naranasan yan. Pero dahil sa pag-aaral ko at pagkatanong nga na ginawa ko, nalaman ko po kung ano yung mga experience nila. At syempre, marami na rin akong taong mga nakilala at hanggang ngayon mga kasama ko na talagang marami silang karanasan sa mga ganyang klase ng platform at ganyang klase ng paghahanap buhay bago ko pa man sila makilala. Kaya kumbaga yung mga experience nila na isalin na nila sa akin. Kaya naman pinapayuhan ko kayo na gawin nyo rin yung ganun para kayo na mismo yung makasagot kung matagal ba talaga yung pag-ikot ng pera kay Sitaw. Kasi itong mga gamer mindset na to, kasi gamer din ako kaya alam ko eh. Kasi ako talagang naiinip din ako pag nakita ko yung karakter ko na nagagap na ako eh. Tapos wala pa akong item. Ganun yung mga naiinip na ako. Gusto ko na, GG na to, GG na, surrender na. Yung mga ganong mga diskarte. Kung walang tiyaga, ay wala na to. Parang tagal naman pera ko dito, natutulog lang. Sana, dami ko na nagawa dito sa pera ko. Isara ko na lang tong store ko. Ganun na lang to. Wala na dun. Sayang oras ko dito. Yung mga ganun mga mindset tol. Hindi kayo pang negosyo. Kaya kailangan nyo munang baguhin yung mindset ninyo. Okay? Kaya nga ako lagi nagsisermon eh. Bakit sabihin nyo, ba't sa ibang mga content creator naman, hindi naman ganyang kadaldal, madaldal yan si Nasa, dapat hindi yan pinapanood. Tol, daldal ako ng daldal dito dahil nga kailangan nyo munang baguhin yung mga isipan ninyo. Dahil kung ikaw, business-minded ka na, sana pumasok ka kay Sitaw nang wala ka ng reklamo. Kaya nga ino-open ko muna yung mga isipan ninyo eh. Kahit sabihin nyo, tanggapin nyo yung mga sinasabi ko ngayon o hindi, nagmamatter yan mga tol. At darating ang araw na kapag nakita nyo na yung mga bagay na nakikita ko, pasasalamatan nyo ako. Maniwala kayo sa akin. Magalit kayo sa akin ngayon, okay lang. Bash nyo ako dyan, okay lang. Tuwan-tuwa ako. Kasi tumataba yung channel ko. At the same time, naramdaman ko na tinamaan ka. At alam ko, darating ang araw na magpapasalamat ka sa akin. Na si Kuya Nasa yung una ko narinigan ng ganito. Siya yung unang sumampal sa akin, kaya bakit ako nagkaroon ng ganitong mga ideya. Ang sarap na mga ganun mga tol. Kaya kung ikaw nagagalit ka sa mga sinasabi ko ngayon, mag-drop ka dyan ng comment mo. Murahin mo ako, ayos lang. Tapos ako sinasabi ko sa iyo kung ano yung mga dapat mong malaman dahil yung mga katotohanan na yan din yung mga gumising sa akin. Kaya mo gamer din ako, kaya alam ko yan.
Napakahaba rin ng panahon na sinayang ko sa paglalaro sa mobile phone na sana na lang ginamit ko sa mga panahon na kumikita na sana ako. Kaya ngayon, ginigising kita. Well, nasa iyo na yun kung magpapagising ka. Sana lang sa paggising mo, nandito pa rin at ganito pa rin kaluwag si Sitaw. So ikatlo at pinakamahalaga sa lahat at talagang isang bagay na to talaga nagmamatter. Ito talaga yung talagang masasabi ko talagang pinakapunot dulo ng dahilan kung bakit marami nagsasara kay Sitaw. Sinabi ko na nga kanina kung bakit ako daldal ng daldal. Kasi ang unang-unang problema talaga is nandito, yung mindset natin. Kasi kung hindi nyo pa nababago to, hindi kayo magiging successful sa pagnegosyo kay Sitaw. Kahit kanyo, kahit ano naman tutok ninyo kahit anong sabihin yung focus ninyo sa ginagawa ninyo, kung hindi nyo nalalaman at hindi ninyo na-appreciate kung ano ba talaga yung dahilan, kung bakit nyo ginagawa yung bagay na yun. Kung sabihin yung kumita kayo ng 6%, 7%, 8%, hanggang 12%, hindi kayo magiging masaya. Kasi hindi nyo naman naiintindihan kung ano yung ginagawa ninyo. So kaya nga ako daldal ng daldal dito para nga baguhin natin yung mindset natin. Kasi kung problema natin nasa utak natin, hindi talaga tayo magta-success. Maniwala kayo sa akin, makapagpatuloy kayo ng 1 buwan, 2 buwan, pinakamatagal 3 buwan, titigil ka. Kasi hindi ka masaya Hindi mo naman naiintindihan kung bakit ako nandito. Ngayon, kung walang laman to, hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo, ihinto ka. So kaya masasabi ko sa inyo, habang ini-enjoy ninyo yung process o yung progress ninyo kay Sitaw, makinig din kayo ng mga kailangan ninyong matutunan tungkol sa pera, kung ano yung mga tamang paggamit ng pera, kung ano ba yung rat race, ano ba yung mga pagkakaiba ng assets sa liabilities. Yan, malaki matulong yan sa inyo mga tol para naman makita ninyo yung value, yung ginagawa ninyo kay Sitaw. Kasi kung tayo, lumilipas yung panahon, hindi tayo nakakagawa ng ating passive income, talagang walang mangyayari sa atin. Tatanda tayo, nang wala tayong inaasahang pumapasok na pera sa atin. Best example ko dito, sino? Yung mga magulang ko. Hindi sila mga tamad mga tol Talagang sobrang sipag ng mga magulang ko. Talagang simulat sa poll, bata pa lang ako, nakita ko na naghahanap buhay sila para sa amin. Pero nung tumanda sila, kung ngayon wala ako sa abroad, baka kung ano na lang nangyari sa kanila. Kasi wala naman silang naimpundar na passive income. So ang masasabi ko dito, kahit anong sipag ng isang tao, kung hindi ka makakapag-build ng isang passive income na tinatawag, talagang talo ka pagdating ng panahon. Okay? So, pasalamat na lang tayo kay Lord kahit paano na nandito ako sa ibang bansa, kahit paano natutulungan ko yung mga magulang ko. Ngayon, yung tatay ko, yung stepfather ko, medyo na nakaramdam na siya ng mild stroke. So, hindi niya na lalo kayang magdumiskarte kahit paano para sa kanilang dalawa ng nanay ko. So, thankful talaga ako kay Lord kahit paano na nandito ako, na nangyayari to yung mga panahon na to, na nandito na ako sa abroad kahit paano, natutulungan ko na sila. So kayo, wag nyo nang antahin yung ganun mga tol. Umanap kayo ng inspirasyon ninyo, matakot kayo na sa pagdating ng panahon, imbis na masaya na yung buhay ng mga anak ninyo, hindi na kayo inaalala, pati tayo, magiging parang pasanin pa nila. Kumbaga makakadagdag pa tayo sa problema nila, imbis na sana tayo yung nagbigay ng mga maginhawang buhay sa kanila, di ba? So kaya kayo, hanggat kaya nyo pa, huwag kayong matakot mawalan ng pera. Matakot kayong mawalan ng oras para habulin sana yung kinikita nyo o yung pwede nyong kitain pa. So kaya nga pinapayo ko sa inyo na punuin nyo ng nalalaman to. Kasi pag napununan ninyo ng knowledge tong nasa loob nito, dyan nyo makikita yung kahalagahan. Kahit sabihin nyo gaano kaliit yan. Yung pride, dapat yung pride. Wala kayong mapapala dyan mga tol. Kailangan matuto kayong i-enjoy yung bawat amount, bawat price, bawat value na nagigain ninyo araw-araw. Kita nyo ko. Parang kahapon lang ako nag-start mag-YouTube pero ngayon kita nyo, magwa 1K na tayo at maraming salamat nga po pala sa lahat ng sumuporta. So naisingit pa, di ba? Pero dahil umabot ka sa point ng video ko na to, bibigyan kita ng additional tip kung paano mo patataasin yung processing rate mo. Pero disclaimer lang ito kasing strategy na to is nagwo-work sa akin. So sana mag-work din sa'yo. So tara doon tayo sa shop natin kay Sitaw. So kung mapapansin mo, 106 lang yung pending order ko dito. Hindi pa ako nakapag-process nung nakaraang araw ng Atres nga yata, hindi ako nakapag-process, pati A1 nga yata Hindi ako nakapag-proseso, no? Pero makikita mo rito yung pending order ko, 106 lang. Meron pa akong pending 88 yan. So, nakaraan kasi, nung last upload ko, nagpayo ako sa inyo na kung meron kayong extra budget, i-pick up nyo pa rin yung mga yung mga pending orders ninyo nung nakaraang buwan. So, syempre, nagpapayo ako sa inyo na gawin yun, tapos ako hindi ko gagawin. Ang kapal naman ng mukha ko, di ba? So, syempre, bilang ako, nagpupush sa inyo, kailangan magproseso din ako ng mga nakapending nung nakaraang buwan. Syempre, tulong natin yun sa company natin kay Sitaw. Para na sa ganun naman, hindi sila nahihirapan mag-shoulder ng mga pending order na natira ng mga nakaraang buwan. Okay?
So ngayon, meron tayo 106 dito. So ang processing rate natin is 62.22. So ito yung bibigay kong tip sa'yo. So kung hanggang ngayon namumroblema ka sa paggamit ng holiday mode mo, so ang mapapayo ko sa'yo, ang pinakamaganda pa rin strategy dito is yung last week pa rin bago yung 28. So pinakamagandang timing dito is yung 21. 21, mag-holiday mode ka na. So bago mag-28, mapupulfill mo yan, mamamaximize mo yung paggamit ng holiday mode mo. At nasisigurado ko marami ring magko-close ng shop ng mga araw na to. Kaya pag nag-close sila, sigurado yung bulto ng order, masasalo mo lahat kung naka-open ka. Okay? So wag kang magpahuli. Kailangan itong mga araw na to, dito ka magsasara. Kasi kung gagamitin mo yan ngayon, maaring ikaw yung sumalo. Nung parang useless lang. Kumbaga, kasi nakabukas yung mga shop eh. Kasi kung gagamitin mo yan ngayon, ng mga araw na to, parang useless yan. Kasi lahat pa sila nakabukas. Hindi sila nagsasarado ng shop nila. So kalat yung sa distributing ng mga order. Marami yung kumukuha ng order. Pero kapag ikaw, nag-close na sila ng 21, tapos nakabukas ka kasi nga nagamit mo na yung holiday mode mo. So kawawa ka. Kala mo naka-minus ka pero ikaw pa rin lalo sasalo lahat ng mga order na yun. Kasi nga ikaw lang yung nakabukas eh. So maging aware tayo doon, okay? So kaya ang mapapayo ko, yung last week pa rin na yun pa rin yung pinaka the best na araw sa akin kung paano natin o kung kailan natin dapat gamitin yung 7 araw ng holiday mode na to. So sa pagpuproseso naman ng mga order ninyo, make sure lang na sisilipin nyo pa rin yung mga pending orders na mga pumasok sa inyo nung auno. At wag ninyong hahayaang matambakan yan, no? Kumbaga bawasan nyo ng bawasan hanggang sa makaya ninyong ma-maximize yung pagpaproseso ng mga order na yan. Kasi yan talaga yung magiging dahilan kung bakit tayo nahihirapang umakyat ng processing rate. So ngayon, makikita nyo dito yung mga pending natin. Lagay natin dito. So, next page lang tayo, no? Kasi yung iba dyan, puro order na nung nakaraang buwan. So, mapapansin nyo rito, nung September 29 na to. So, hindi ako nagkakamali. Parang dito na lang yata tayo sa 4. So, ito, October 1 na tong order natin nung A4, no? So, tingnan natin A5. Ganun pa rin. Tingnan natin yung A6. Yun, no? So, pagitan natin dito, A5. So, ibig sabihin, may 30 sa first page. Tapos plus 5 dito. So, bali 35 yung pending order natin ngayon. So, mapapansin nyo rito, anong date pa na to? O, A1. Isa. Bilangin nyo kung ilan pa yung pending order ko ng A1. Isa. Sa 5 yun, di ba? 2, 3, 4, 5. So, 5 yung pending order natin, ng A1. So, balik tayo sa first page. Balik tayo sa first page. Tingnan natin kung meron pang October 1 doon, no? Kasi alam ko talagang 5 lang eh. So, ayun, 6. So yun, meron pa tayong 6, no? Kung mapapansin ninyo, 6 lang yung hindi ko pinroseso nung A1. So kung kukunin ni Sitaw yun, ibig sabihin meron lang siyang kinater sa akin nung A1 ng 6 na order. So pilitin nating pababain yan dahil pag dumating na yung araw ng Agis, or sabihin na natin let's say 2 weeks, no? Kasi hindi naman talaga literally 10 days lang kinukuha na ni Sitaw yan, no? Based on my observation, umaabot din ng 2 weeks. So pag dumating yung mga araw na 10 days na yan, critical na yan. So kailangan, for example, dumating yung October 10. Baka mamaya mag-umpisa na mag-cater si Sitaw. Akala mo proseso ka ng proseso ng order. Yung pala kumukuha rin sa dulo si Sitaw. So kina-counter niya. Pinoproseso niya yung order mo sa likod eh. So parang hindi ka ngayon makakaakyat. Kasi nga pinoproseso rin niya. Akala mo wala kang pending. Yung pala kinukuha lang niya. Diba? So maging aware tayo doon. Para nga kahit na paano hindi tayo nag-expect ng mas mataas na processing rate. Yung pala, hindi naman pala mataas. So lagi ninyong ililista yon kung sakali man. So kagaya yan, meron akong 6. Pwede kong ilista ngayon yan dito. 6 pa. 6. So syempre, itatransfer ko yan sa maayos. Syempre, ililipat ko yan sa maayos sa listahan kapag okay na, no? So ngayon, basta pagka kinuha ni Sitaw yung October 1 ko na yan, so alam ko na kagad na meron siyang kinuhang 6 sa akin no October 1. So kailangan kainin ko rin yan ng mga pinoproseso ko para hindi ako matalo sa processing rate. So tapos syempre, dating gawi pa rin, pipiliin lang natin yung mga mura. Kaya mapapansin niyo yan, wala na mga mura diyan, di ba? Kasi pinagpilian ko na yan eh. Pero magkano lang yung mga product natin? Mga mumurahin lang naman tayo. 7% lang naman yung natin eh. Yung profit rate margin natin. So, okay magtaka kung bakit marami matataas yung mga yan kasi kalimitan diyan 2, 3 order, 4 na orders, so ganun, no? Pinipili ko lang muna, pinapriority ko pa rin yung mga murang orders. Tapos inuunti-unti ko lang na iproseso yung mga mamahal o yung mga malalaking mga bulk order, no, para mabawasan yung kikater ni Sitaw sa atin. Para na sa ganun, hindi tayo mahirapan umakyat yung processing rate natin. So kung mapapansin nyo rito, 62 pa rin yung processing rate natin kahit ilan pa lang naman yung napoproseso ko, di ba? 4 days na yan. So pinakamahalagang tip sa lahat, huwag kayong matatakot na hinahayaan ninyong bukas yung shop ninyo buong araw. Lalong-lalo na kung nakapag-apply na kayo o nakapag-request na kayo ng less exposure ng shop ninyo.
Dahil magti-trigger yun once na nakaka-receive na kayo ng mga overload na email doon sa email account ninyo, doon magti-trigger yung less exposure ng shop ninyo. Kaya kung mapapansin niyo yung shop natin, hindi binubusan ng order. Kasi marami akong nare-receive na overload na message doon sa email ko, no? So sa tingin ko, yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi ako binubusan ng order. Nakita nyo naman, hindi nababawasan yung aking holiday mode. Pero yung order sa akin talagang hindi naman buhos, di ba? So ayun yung pinakamahalagang tip sa lahat. Kasi marami talaga ang natatakot na subukan na nakabukas yung shop nila kasi nga natatakot sila matambakan ng order. So yun lang mga tol, sana nakatulong sa inyo yung tip ko at syempre kita-kits tayo ulit sa susunod na update natin. At gusto ko sanang magpasalamat ulit dun sa mga taong patuloy na sumusuporta sa channel natin. Sana nakakatulong ako sa inyo ng tuloy-tuloy at wag nyo sana akong pagsawaan, okay? So marami pa tayong updates at na pag-uusapan at tuloy-tuloy lang yung channel natin. At syempre marami pa rin tayong tutulungan dyan. Yung mga taong pinanghihinaan at nagiging option nila yung pagsasara ng shop nila, yung pagsuko ng laban nila. So wag niyong gagawin yan. Wala kayong panalo diyan mga tol, no? So yun lang, kita sa susunod na update. See you!